Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralihing umaga ay magpatuloy at walang iwanan. Magpatuloy at walang iwanan. Mahalaga pagpatuloy mga minamahal, lalo sa gawain ng ating Panginoon. Tulad nga ng regular na pagdalo sa panambahan at bibigay na ating mga tithes and offering, kapot mga handog. Ganyan po sa pag-ako at pagganap ng gawain. Hindi nga katataka mga minamahal na ang gawain ng Panginoon ay inihambing sa pagtatanim. Ayon sa 1 Corinto 3:6, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, at ang Diyos ang nagpapatubo. Sa verse 9, tinukoy ni Pablo ang iglesia ng Corinto bilang bukirin ng Diyos. Ngayon po, alam kong ang punto ng mga nabanggit na bersikulo ay ang katotohanan na tayo mga Kristiyano ay may iba't ibang uri ng gawain. At ultimo, ang Diyos ang nagpapalago at nagpapabunga. Ngayon po maaaring diri aksidente ng paggamit ng larawan ng halamanan, taniman at bukirin ay may isa pang nialamang katotohanan, ang halaga ng pagkapatuloy. Ngayon po, ang pagkatanim ba ay ginagawa lamang ng minsan? Hindi po. Ito po ay paulit-ulit. Matapos magtanim, minsan lamang ba tayo nagidilig? Hindi po. Doon ay patuloy at paulit-ulit na pagdidilig. Mahalaga po ang regular, palagian, consistent, tapat at patuloy na pagganap ng gawain upang ang gawain ng Panginoon ay lumago at magbunga para sa ating Panginoon. Kaya huwag tayo maging tulad po, halimbawa ni Juan o Marcos, na ayon sa mga gawa 15:38, dahil siya pa'y humiwalay at iniwan sila Pablo at Bernabe sa kailang paglalakbay at gawain, ay na siyang isamang muli ni Pablo. Huwag tayo maging tulad ni Dimas na ayon sa 2 Timoteo 4:10 ayon kay Pablo, ay nang iwan sa kanya dahil sa pagkahumaling sa sanlibutan. Mga minamahal sa gawain ng Panginoon, tayo magpatuloy, wala pong iwanan sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po.